Sa ating unang pagbasa, ang kauna-unahang imbitasyon at paanyaya ni San Pablo ay, mga kapatid, magpakababa kayo katulad ni Kristo Jesus. Ang pagpapakumbabang ito ng ating Panginoon ay yung pinakadakilang pagpapakumbaba sa kasaysayan ng mundo. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung tinatawag na kenosis. At ang ibig sabihin ng kenosis ay yung pambihira at natatanging pagpapakumbaba na ginawa ng ating Panginoon. Mula sa pagiging Diyos, siya ay naging tao. Mula sa pagiging manlilikha, siya ay naging katulad natin na nilikha. Mula sa pagiging tao, ngayon sa Eucharistia, siya ay tinatanggap natin sa anyong tinapay at alak. Yung ganitong klase ng pagpapakumbaba ay inaanyayahan tayo na sumalamin sa ating sariling pagpapakumbaba. At sa kanyang kababaang loob, inaanyayahan niya lagi tayo na dumalo sa kanyang inihandang piging. Pero sino nga ba yung nararapat na dumalo sa kanyang piging? Sino ba sa atin talaga yung nararapat na tumanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung talinhaga ng ating Panginoon patungkol sa paanyaya sa piging. Ang konteksto nito ay para sa mga Hudyo. Dahil dumating si Hesukristo bilang Mesiyas, ngunit hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Kaya anong nangyari kalaunan? Ang pagliligtas ay ibinigay sa mga hindi Hudyo, sa mga pagano. Bagamat ang pagliligtas ay binibigay pa rin sa lahat. Pero ang pagliligtas na ito ay nararanasan natin ngayon sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating Panginoon sa Eucharistia. Pero kung tatanungin natin yung ating sarili, talaga bang nararapat tayo na tanggapin siya? Talaga bang nararapat tayo sa paanyaya ng ating Panginoon? Ang totoo niyan, wala naman talagang sino man sa atin ang nararapat na tumanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Walang sino man sa atin ang may karapatan na tanggapin siya sa atin. Walang sino man sa atin ang nararapat sa piging ng Panginoon. Pero bakit tayo naririto ngayon? Bakit patuloy na ibinibigay ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa piging sa Eucharistia na lagi niyang inihahanda? Hindi dahil karapat-dapat tayo. Hindi dahil may karapatan tayo. Inaanyayahan tayo, hindi dahil karapat-dapat tayo, pero dahil pinagindapat tayo sa kabila ng ating pagiging hindi karapat-dapat. Ibig sabihin, patuloy nating tinatamasa ang piging ng Panginoon sa Eucharistia, hindi dahil mabuti tayo, pero dahil mabuti ang Panginoon. Patuloy nating tinatamasa ang Eucharistia, hindi dahil may karapatan tayo, kundi dahil sa walang hanggang kabutihan at walang humpay na pagbibigay ng Diyos. Dahil sa totoo lang, no, kahit naman siguro ako o kahit na sino pa man sa mundo, dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating pagkukulang, dahil sa dumi na dulot ng ating kahinaan at kasalanan, hindi talaga tayo nararapat na tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Pero dahil sa walang hanggang pagmamahal niya at patuloy niyang pagbibigay sa atin ng kanyang sarili, pinapagindapat niya tayo. Siguro yun yung susi na salita. Hindi nararapat, pero pinapagindapat. Walang karapatan, pero binibigyan ng karapatan na patuloy na tanggapin
ang ating Panginoon. Kaya ang paanyaya sa atin ngayon ng ating Panginoon at ang ating mga pagbasa, tulad ng pagpapakumbaba ng ating Panginoon sa kanyang pagbibigay, nawa maging mapagkumbaba din tayo na patuloy na tanggapin ang kanyang paanyaya na siya ay daluhin sa kanyang piging. Let us be humble enough para umattend ng misa. In other words, maging mapagkumbaba tayo na tanggapin ang kanyang paanyaya, napakinggan ang kanyang salita sa Eucharistia at tanggapin siya sa Eucharistia. Pero ang paanyaya din sa atin na kung tayo ay dadalo sa piging ng Panginoon, sana talagang dumalo tayo ng ganap. Sana talagang dumalo tayo ng kumpleto. Na ibig sabihin, kung dadaluman tayo sa piging ng Panginoon sa Eucharistia, sana buo yung ating pagdalo. Minsan kasi hindi kumpleto. Marami sa atin nagsisimba nga pero yung isip natin nasa labas. Marami sa atin nagsisimba nga pero hindi naman makatanggap ng komunyon dahil hindi makapagkumpisal kahit merong laging available ang kumpisal. Marami din sa atin nagsisimba nga pero maraming pagkakataon din huli naman tayo dumarating. Marami sa atin gustong magsimba pero hindi na natutuloy dahil busy sa buhay. Katulad ng mga inaanyayahan doon sa talinhaga ng ating Panginoon. Mga kapatid, simple lang naman ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Sa bawat sandali o bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, inaanyayahan niya tayo na dumalo sa kanyang piging kahit hindi tayo karapat-dapat. Pero sa pagdalo natin sa kanyang piging, nawa talagang dumalo tayo dito ng ganap at kompleto. Ibigay natin ang ating buong isip. Ibigay natin yung ating buong puso sa bawat pagkakataon na dumadalo tayo sa piging ng Panginoon sa Eucharistia. Dahil ang paanyayang iyon ay hindi naman nanggagaling talaga sa atin o kanino paman. Sa bawat pagdalo natin sa Eucharistia, ito ay ang pagpapakita ng pagpapakumbaba ng ating Panginoon na tayo ay inaanyayahan na dumalo sa piging na hinanda niya. Sa piging kung saan ibinibigay niya hindi lamang ang kanyang salita, kundi ang kanyang sarili. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, tayo ay patuloy na pinapagindapat. Amen.